Alam naman natin na negative nga ang rating ng hayop na yan. Isinusuka na nga siya ng taong bayan. Isinukusuka na siya ng Pilipino. Pero pilit pa rin na kumakapit dyan sa pwesto kasi nga kasabwat lahat. Si Remulla, AFP, DOJ, lahat sila magkakasabwat. Grabe mga kabdito, ito nga ang ating pag-uusapan kung saan may matindihong expose itong si Miss Maharlika. Alam naman natin na may matinding tensyon dyan sa Middle East kung saan mga kabdito mas masamang balita o nakalulungkot na balita ho ito. Hinayaan pa ho ng ating presidenteng bangag na may masawing isang OFW, isang Pilipina bago ho siya magsalita. Mantagin po ninyo yun mga kabdito, meron ho tayong mga pondo. Noong kapanahunan ng ating Pangulong Duterte, hindi niya ho pinababayaan ang ating mga kababayan. Kung saan, kung alam niyang may mangyayaring ganyan mga kabdit, magsasalita na ho siya na pauwiin muna yung mga OFW, bibigyan ng pondo, ganyan, ganyan. Ito hong presidente natin mga kabdit, kung hindi ho magnanako, magsasalita lang ho sa media. Hindi niya ho ginagawan ng paraan mga kabdit. Kaya itong si Miss Maharlika sumabog ho na yang dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., isa hong malaking sindikato. Hindi lang yan mga kapatid. Kasi nga nakita naman nung natin yung paglantad ng 18 ex-Marines, matindi hong pagtatakip ng media outlets kasi alam naman din natin mga kapatid na karamihan o halos shareholder ni Martin Romualdez. Kaya pag nababalita yung mga 18 ex-Marines, hindi ho sila pinapalabas sa media. Saan ho sila nakikita natin mga kapatid? Diyan lamang sa social media, pero sa mga media outlets, sa mga TV niya mga kapatid, hindi niyo sila makikita. Kasi nga pagtatakpan ho yan, isa pa, malaking sindikato yang nasaan, nandiyan sa gobyerno, nasa Senado na mga tumatanggap ng mali-maleta sa magpinsang, magnanakaw at gumagamit ng white powder. Ito ho yung kinainit ng ulo ni Miss Maharlika na pinabayaan pa ho ng presidente natin na may masawi dyan sa ating kababayan. Kaya mga dito lang ho tayong palikoy-ligoy pa kung bago lang po sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulad na yan. Repa na ho tayo dito. Wala na ho tayo palikoy-ligoy pa. Dito mga sa mga pasabog ni Miss Maharlika, talaga naman mga ka-update mismong gobyerno ni Marcos Jr. Wala ho, nananahimik na ho pagdating sa gyera, pagdating sa laban ng korupsyon. Pinagtatakpan ho kasi nila. Bakit? Kasi nga mga ka-update, malaki ho silang sindikatong nagsasabuatan. Ayan, kasamahan ho sila na Remulla, yung DOJ, yung mga AFP na alam naman natin mga kapatid na tumanggap din yan ng di umanong 15 billion. Yan sino? Si Bronner. Ayun dito anong expect natin? Literal pagtatakpan ho nila. O sa Senado, sino ho ba yung mga protector ng administrasyon? Sila Tuta Soto, sila Pinky Lacson. Ano hong ginagawa nila? Sinisiraan ho yung mga 18 ex-Marines. Sinisiraan ho nila, imbis na talakayin pag-usapan dyan sa Senado yung mga paglalantad ng 805 billion, wala ho, iba-background check pa sila pa ho yung gigipitin. Kaya anong expect natin sa mga literal na tuta? Wala ho, kaya nga din, rekta na ho tayo dito. Mga palangga, saan man po kayo naroroon, talagang make yourself safe, di ba? Magtago na kayo sa pwede niyong pagtaguan. Yes, Chen Chen. Kumusta kayo dyan, Chen Chen 1634? Dahil ang inyong reporter na bangag ay mayroong statement. Okay? Dapat si bangag, hindi na lang talaga yan magpresidente kasi bangag nga at kawatan. So recently, may naulat galing sa reporter ninyong adik na si Marcos Jr. na nagpapanggap na kunyari bait-baitan ang hinayupak. Pakinggan natin ito. Magandang gabi. Magandang gabi Kababayan. sa aking mga kababayan. Nalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report. Ikinalulungkot ko na meron po tayong natanggap na report. Artistang Jutang Genemes, pero syempre hindi papasa sa atin lahat ang kanyang acting. Na meron na pong casualty na Pilipino. Meron na pong Po sa casualty. gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po. Ito yung mahirap dyan mga kapatid. Alam na ho nitong presidente natin ng Agba, may tensyon dyan sa, alam niyo na, sa Middle East, pero hindi niya pa rin naisipang pauwiin yung mga Pilipino, yung ating mga OFW, tapos sasabihin niya may pakialam siya sa ating mga kababayan. O ano hong ginagawa niya? Presidente ho siya mga kapatid, meron ho siyang authority, meron ho siyang kapangyarihan, meron ho tayong pondo para pauwiin ng ating mga kababayan na naiipit dyan sa gyera.
Kaya ang kaso wala ho siyang ginagawa. Kaya hindi mo, masasabi lang ho talaga natin dito sa taon to, nagnanakaw lang ho at walang pakialam sa taong bayan. Ayan, may paganyan-ganyan pa siya. Kung naisipan niya na ho pauwiin niya mga OFW, mga kapatid, wala ho sanang masasawing Pilipino. Di ba? O ang isang Mary Ann No-report po sa atin. Ano ka, reporter, kang adik, kang hayop, kang kawatan, kang demonyito ka? Rivera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po. Ang no? Akala mo mabait ang buwaka ng inang adik, ano? Nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Siya ay namatay. Ibay na po siya. Ngiwi-ngiwi. Ang kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Nagtrabaho sa Israel. Kailanganin ng kanilang pamilya ay ihatid ng ating pamahalaan. Lahat ng kailanganin. Monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan. Di ba? Ang galing. Kami po ay nagmo-monitor habang nasa likod niya ay table of polvorons. Di ba? Pagkatapos niyan, okay, cut. Ang sasabihin niya sa kanyang mga cameraman, di ba? Ano na sila, France dati, o cut, ilatag na ang polvoron. Puro acting lang yan, mga kababayan. So, malungkot talaga ang sitwasyon ninyo natin, ang mga Pilipino, lalo na yung mga OFW, na walang contingency plan para sa inyo. Diba? Nakita nyo ba? Nagulat lang ang Nagulat lang yung addictus, yung jutang Genemes na addictus na to. Nagulat na akala mo reporter na addict. Ang binibigay dapat na mensahe, okay, sa sa OFW at saka mga pamilya nila, yung assurance. Okay? Yung i-reassure mo ang pamilya ng lahat ng mga nasa ibang bansa. Okay, na naapektuhan nitong kaguluhan na nagaganap ngayon, nasisiguraduhin po namin na kayo ay mailikas kung kayo ay nasa kondisyon na hindi maayos, nasa delikadong sitwasyon. Isisiguro po namin, hindi lang itong isang biktima na sisiguraduhin namin na pangailangan nyo, ito ay salitang hausyaw. Diba? Sabi nga natin, talk is cheap. Kasi nungalingan lahat yan ni Marcos Jr. Ang approach, dapat international or national approach to make sure na ang mga OFW, na ang mga Pilipino na nanirahan sa mga bansa, okay, na naapektuhan ay isiguro ang kanilang seguridad at pangkabuhayan at yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Dapat hindi po pwedeng nasasabihin lang. Mayroon pa siya sinabi na isinisigurado po ng embahada na ganito, ganyan, ang ating mga kababayan. Dapat magkaroon kayo ng hotline. Wala ka niyan. Kasi addict ka. Okay? Una mong sinisecure yung pag nanakaw nyo sa kaban ng bayan, minutong hinayupa ka, hindi ka pa nateging animal ka. Diba? Ganon ba? Patuloy ninyo suportahan. Although alam naman natin na negative nga ang rating ng hayop na yan. Isinusuka na nga siya ng taong bayan. Isinukusuka na siya ng Pilipino. Pero pilit pa rin na kumakapit dyan sa pwesto kasi nga kasabwat lahat. Si Remulla, AFP, DOJ, lahat sila magkakasabwat. Hindi ganyan ang Pangulo. Okay? Na may pagmamahal sa taong bayan. Maggagawa ng short video, tapos cut na uli, babalik na uli sa pagtulog o sa pakikipag bottom o kung anumang kabalbalan o kaadikan ang kanilang ginagawa. Alright? So, ngayon mga kababayan, eto nga, swerte na naman. Nagpapasalamat na naman itong mga bangag na ito dahil may ganitong pag-atake, may ganitong kaguluhan ngayon dyan sa Pilipinas. Pero syempre, mga kababayan, scary talaga yung nangyayari ngayon dahil yung US Department, okay, may mga messages, may mga mensahe
para sa mga Filipino Americans o sa mga Amerikano kung saan man silang panig ng mundo. Actually, thankful ako na nakauwi kami bago nagkaroon ng ganitong pangyayari. But ganun pa man, mas nakakabahala yung mga Filipino sa lugar na kung saan apektado. Dahil ang mga Pilipino talaga, tayo talaga ay walang kapasidad. Okay? Na kahit papaano, siguro yung ating mga sarili, lalo na kung gera, syempre kung matagal yan, di ba? Paano yung kanilang pagkain and everything, wala tayong, ang Pilipino kapag sumweldo, padala lahat sa Pilipinas. Ang OFW, pag sumweldo, kukuha lang yan ng kapirasong pambili ng mga toiletries nila, shampoo, lotion, mga ganyan, tas lahat ipapadala na sa Pilipinas at walang impok sa bangko yan o walang savings yan. Yan yung katotohanan. Kaya talagang malungkot ang buhay natin na mga Pilipino na patuloy tayong yung mga lolo't lola ninyo na lumaban dito sa mapang-aping gobyerno. Sabi ko nga, ang kalaban natin ay hindi banyaga, kundi mismo ang mga namumuno sa atin na ngayon ay ngayon ay isang sindikato, malaking sindikato sa bayan natin. Ayan mga kapatid, naniniwala ako dyan na malaking sindikato ho itong gobyerno natin. Bakit ito? Kasi isipin nyo, napapagtakpan ho nila lahat ng kabalbalan ni Martin Luther King, ng presidente ho natin, lahat ho nagagawan ho nila ng paraan. Lalo na yung mga nandyan sa Senado, yung mga majority dyan, sila si Pinky, sila Tutasen, mga kapatid, nakita naman ho natin kung paano nila pagtakpan yung pagnanakaw dyan sa mga ghost project, flood control. Tapos yung mga 18X Marines, sinasabi pa ng ombudsman na wala. Sinasabi rin nila action na wala. Paano po tayo maniniwala dyan sa gobyerno ni Marcos Jr.? Malaking sindikato yan. Dahil nga hindi lang naman itong 18 Marines ang unang nag-expose nito sa mga pagnanakaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, malala pa sa bang o sa giyera ang nararanasan ng Pilipino laban dito sa Marcos Bangag, sa magkapatid na Rimulya, kay Trillanes, kay Lacson, kay Soto, et al. At sa lahat-lahat, lahat-lahat na mga magkakasabwat nila. Kaya ganito na lang ang galit ng Marcos Jr., ni Trillanes at ang mga kasabwat nila na tumanggap sa flood control money o sa pera ng bayan base dito sa sworn statement ng 18 Marines. At hopefully, yung iba pang mga mga Marines na maybe, may nabasa ko na hindi lang 30 Marines, maybe more than almost 200 Marines ang may kinalaman o nakakaalam dito sa pag-deliver o pagta-transport ng pera sa mga senador, katulad ni Tulfo, ni Loren Legarda, ni Bong Revilla, ni Tito Soto, at ni Mark Villar, at yung mga pinangalanan na rin ng mga kongresista. Kaya alam mo, ang laban natin sa Pilipinas, ulit-ulitin ko mga kababayan, okay? Kahit ano pa ang mga lumalabas na issue, ang bottom line ay ang sindikato, ang gobyernong sindikato. Kaya nga 'di ba nung confirmation of charges sa ICC, nung binanggit ni Kaufman na may sinasabi na documents na mayroong telephone conversation, okay, na nakalagay din mismo sa excuse me, ito ay nakalagay ito sa mga na kasama sa mga documents ng prosecution na ipinagyayabang ng isang tao, which is ang sinasabi ninyo na ang sinasabi ng taong bayan na ito ay si Trillanes, di ba? Na posible na siya ito ang nagyayabang na siya ay parang o sikretong kasabwat, di ba? Kasi may transcript. May transcript, may kasulatan, may dokumento na mismo hawak din ng prosecution. Okay? At ito nga ayaw ilabas, naka-redact dito sa ICC na ito, na may record talaga na si Bangag Jr. ay kasabwat nitong taong itong sinasabing silent partner na inulat
na in-expose ko na nga sa inyo ito na ang pinapatrabaho, di ba, ayon sa ating puting ahas, ng bangag na gobyerno para kumuha ng mga witnesses ay si Trillanes. At ito ay pinatunayan sa sworn statement ng 18 Marines, mga kababayan. So itong telephone. Diyan pa lamang ho sa paglantad ng 18 ex-Marines mga katiti. Alam na ho natin na literal na meron ho silang alam, tapos meron din hong kabalbalan na nangyayari dyan sa gobyerno, pero ayaw ho silang paniwalaan ng mga nasa majority kasi nga mga literal na protector. Nakita naman ho natin kung sino yung mga pinangalanan na tumanggap. Yan sila Tulpo, sila Tutasen. Sinabi ho nabigyan si Tutasen ng di umano 5 maleta. O paano ho niya hindi pagtatakpan yung administrasyon kung ganyan kalala? Ang mismong gobyerno ho natin. Diba? Tapos yan si Trilling. Alam naman ho natin na literal na walang prinsipyo, bayaran lang ho yung taong yan. Napapasyalan niya nga ho si FPRRD doon, tapos sini-stress ho niya. Conversation na ito na dinokumento mismo ng prosecution na ayaw pakalanan nga dahil at stake daw or risk daw sa buhay ng mga prosecutors katulad ni Chantal Daniels. Mga kababayan, ang laban ng Pilipinas talaga, okay? Ang laban ng Pilipinas ay kaawa-awa. Kaawa-awa kayong lahat dahil paano nga maninindigan? 'Di ba? Paano nga maninindigan ang mga Marines, yung mga majority AFP, PNP, kung sila ay nakakatanggap ng mali-maletang pera. Di ba? Paano sila maninindigan? Dahil doon mismo sa statement ng 18 Marines, okay, na ang mga tumanggap ay ang presidente, ang first lady, ang first lading butod, ang first lading adictus kawatan. Kaya ganito ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi kahit gumawa sila ng ganyang pagnanakaw, sasabihin lang, i-deny lang nila, di ba? Kasi hindi mo kaagad-agad mabibitay o mahihila yung mga buto nila o tinggil o doon mo tanan para mapanagot sila. Kasi mayroon pang proseso, investigation, chuchu, di ba? Kailangan ipakita kung authenticated ba, kung ito ba hindi AI sa panahon ngayon, di ba? Kung hindi AI ang pictures, pero kitang-kita naman, no? Doon sa present ni Attorney Baligod with 18 Marines, na talagang ang picture ay, sabi ko nga, compelling evidence or compelling proof na nagkaroon ng pagdi-deliver ng pera doon sa mga taong nabanggit sa sindikatong si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Romualdez, di ba? Si Tulfo, si Loren Legarda, si Bong Revilla Soto, Villar, si Katapang, si Anyo, si Comelec Chairman George Garcia. Nakita ninyo, sila lahat ay hawak ang mga pinaka-vital position sa ating gobyerno. Kaya sino ang mapapanagot mo? Kasi according to Attorney Baligod, ay sinumiti na nila yung sworn statement sa ombudsman. Ano ang sabi ni Remulla dyan? Canard. Or hindi daw makatotohanan, ito daw ay fabricated o kasinungalingan. Siyempre, paano naman tatanggapin or iimbestigahan ni Remulla right away bilang isang ombudsman, siya mismo ay kasabwat doon sa sinumpaang salaysay. Kaya talagang iba-brush off kagad, ayan ay kasinungalingan. Imbes na imbestigahan nila ang in-expose ng 18 Marines dahil we're talking 805 billion pesos, di ba? Na kinamkam nila na mga nabanggit doon sa affidavit na yon, mga kababayan. So kaya dapat mayroong mag-file na ng impeachment dyan kay Remulla. Kayo dyan sa Pilipinas, gamitin yung grounds ito na mag-file na ng impeachment dyan sa ombudsman secretary na yan, na, inayupak na yan, na malapit-lapit na rin yung gagong yan. Pag ang bulate ay pumirma na. I hope. Itong mga bulate, mabagal din. Mukhang nabayaran na rin yung mga bulate. Ganon pa man, mga kababayan,
Ganito ang sitwasyon sa atin. Magnanakaw sila ngayon, wala silang pakialam, magbenta nga sila ng pulburon, di ba? Yung mga nagbenta nga ng pulburon, nagiging ano pa? O katulad ni Mabilog. Di ba? Nagiging magtatago lang for so many years, babalik sa Pilipinas, bibigyan ng, what you call it, ng a chance uli ng mga, ng mga kasabwat nila. Di ba? So, ganito ang laro natin. Ganito ang laro ng mga politiko. Gagawin lang nila, magnakaw sila ng magnakaw, kasi isipin nila, ay, okay lang yan. Pag nagpalit ng presidency, pag nagpalit ng administration, pwedeng ibigyan sila ng clemency, di ba? Katulad na ni Mabilog, pwede silang kalimutan na lang ng tao, kasi ang mga Pilipino mabilis makalimot, di ba? Ngayon, inireport na ng 18 Marines yung delivery ng pera na yan. At yan ay mga tao mismo ni Zaldico. Di ba nung una sinasabi nila na si Zaldico ang mastermind? Ngayon, nung lumabas yung mga tao ni Zaldico na pinatutunayan ang sinabi mismo ni Zaldico na nag-deliver siya ng mali-malitang pera, ano ang ginawa? Dinidiscredit itong 18 Marines. Ano ang ginawa ni Lacson? Sa kanyang mga was it Lacson? Yeah. Sa kanyang interview na kesyo, patitignan ang mga records o iba-back check. Tama ba? Iba-background check. Etong mga 18 Marines, yung iba daw dito ay mga awol or wala na sa serbisyo, Pero, mga kababayan, hindi nila pinag-uusapan yung pinaka-juice ng expose nitong 18 Marines o yung Tama naman mga kadit. Bakit nung nilabas ni Pinky Lacson yung dalawa niyang witness diyan sa Blue Ribbon, yung pinatuturo ko sino si Diskaya na di umano yan dalawang babaeng yan, si Joy at May, kung hindi tayo nagkakamali mga kadit, na bagman daw ni Kong Saldico, naghahatid, ay ni mga kadit, ni Diskaya, na sila din daw yung naglalagay ng pera, nagbibigay ng pera, naghahatid dito sa mga Diskaya. Bakit yun? Rektahan niya ho nagiging pagiging bias na yun. Pinapakitahan niya ho yung pagiging bias ni Pinky Lacson. Ba't pagdating dito sa 18 ex-Marines, dahil hindi ho galing sa kanilang hanay, ayaw ho nilang, alam nyo na, ayaw ho nilang imbestigahan. Sige, isa na mga kabit, sinabi ni Pinky, pag-usapan natin yung 805 billion sa Senado, mas maganda ho sana kung ganun na yung kaso, hindi Ginagawa ho niya, itatanong niya, iba-background check, kikilalalin yung pamilya, lahat-lahat. Imbis na tukuyin, pag-usapan yung mga nilalaman na kanilang sinabi, yung mga 18 ex-Marines, mga update, wala ho silang sinasabi patungkol dyan. Kahit nga sa social media outlet, mga kadita, mga media outlet dyan, pinagtatakpan ho yan. Kasi nga, shareholder si Martin Luther King, na pagtatakpan ho nila yung kabalbalan ng gobyerno ni Marcos Jr. Patunay, yung mga pictures, may videos, na ang kinasasangkutan ay, yun nga, sila. Diba? Villar, Soto, Revilla, Legarda, Tulfo, Bangag, Tambaluslos. So, ito yung sitwasyon natin sa Pilipinas, kaya po palubog ng palubog ang bayan natin at kayo ay pahirap ng pahirap. Yung ombudsman na mismong pinangalanan, di ba? Number 1, yung pagsasalta niya na ito daw ay kasinungalingan. And then, again, it's conflict of interest. Dapat nga, hindi siya nagsasalita dyan. Dahil kasabwat siya according to that sworn statement. So wala, ang bagal kasi ng proseso. Pag hindi umubra sa ombudsman, syempre sa tanba, COA, magpa-file sa Commission on Audit, DOJ, sila pa rin naman yan Or Sandigan Bayan, then Supreme Court, sila pa rin naman magkakasabwat. Kaya ganun na lang, mga kababayan, nabalitaan ko, na sinabi daw, kahapon, sabi ni Lisa Tanas, ayon sa ating puting ahas, na pinagtatawanan lang daw ng Malacanang itong 18 Marines. At hindi daw magwawagi ang mga yan kasi hawak nila ang gobyernong sindikato. At ako naniniwala ako dyan. Kaya ganun na lang kakapal ang mukha ng gobyerno di Bangag. Kasi pwede nilang i-delay. Diba? Yung sa authentication na lang, mga palangga, delaying tactics. So, mawawalan na sila sa pwesto o mamamatay sila na i-transport na nila ang pera ng bayan, ang Pilipino ay nagdurusa.
Ngayon, pagpasok ng taon, may mga bagyo na nga eh. Babagyuhin na naman kayo. Babaha na naman. Mamamatay na naman ang isa sa pamilya ninyo. Maaanod na naman ang inyong bahay. Paulit-ulit na lang, cycle na lang ang buhay natin sa Pilipinas kasi ninonormalize ng mga politikong mga kawatan katulad ni Kimbo, na dating teacher, Hermes, lahat ng mga magagarang sasakyan, artista van, si Barbers na napangalanan din, Abante, yung mga napangalanan doon, di ba? Napaglalaruan nila yung Marami ho na pangalan dyan kahit nga sila Amena Pangandaman pero wala na ho sila, di ba? Nandyan na yan dati sa hanay ni Marcos Jr. pero saan ho nila dinala? Yung mga nadadawit ho dyan sa Ghost Project, mga kabdit, wala na ho. Nai-enjoy na ho nila yung kanilang buhay basta nandyan ka sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya yung mga tumanggap na mali-maleta, pumaldo na ho yan. Samantalang tayo mga Pilipino, nagugutom, naghihirap, na nakikipagsapalaran tayo sa totoong buhay. Pero sila, mga kapatid, isang maleta lang, mababago ho yung buhay mo. Kasi magkano isang maleta? 56 million ho yung laman. O yung mga tumanggap ng 5 mahigit. Pumaldo ho sila. Malaki ho yung nakulimbat ho nila. Di ba? batas. Ito yung sistema sa atin kasi alam nila na ang mga Pilipino ay gutom. Kasi nga, ang sabi ng iba, paano kami magrarally, Miss Maharlika? Wala nga kaming pamasahe, wala nga kaming pangsaing, ganyan-ganyan. So, maintindihan mo. Kasi unahin mo yung kalam ng sikmura. Kaya yun, tinitake advantage ng sindikatong Marcos Jr. Para, mga kababayan, wala na magsasalta. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil, kumbaga sabi nga nila, katulad ng 10% na SOP dyan sa Congress, di ba? Ang sinasabi nila dyan, yung 10% na kickback sa mga proyekto, ay SOP na yan. Nakita nyo? Nanonormalize na. Tradisyon na may SOP na 10% na kinukuha ang mga kongresista sa mga proyekto. Kaya maraming gustong pumasok sa politiko, kahit artista, mga walang alam, o kahit may alam, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, talagang i-discredit itong 18 Marines na ito. Pero huwag kayong panghinayaan. I hope itong mga Marines na ito, it's either Marines o Police o kung ano pa man, lumabas kayo dahil hindi rin naman magtatagal yung bangag na yan. So ngayon, dinidiscredit itong ating mga whistleblowers. It's the same sa pag-discredit sa akin. It's the same sa pag-discredit sa mga nagsasalita laban dito sa mga bangag na ito. Kasi nanakawin nila ang pera ng bayan, 805 billions. Imagine niyo, male-maleta. Tapos pagdating ng baha, dadramahan na kayo ni bangag. O bibigyan kayo ng 5,000 sa mga partially damaged na mga bahay. 5,000. Diba? Anong mabibili ng 5,000? Ang tanong, nakarating ba sa inyo ng 5,000 na yun? 10,000 para sa mga completely damaged houses. Nakarating ba sa inyo itong 10,000 na ito? Wala nang pag-asa ang Pilipinas kung hindi kayo maninindigan talaga. Paulit-ulit ko ito sinasabi at hindi ako magsasawa. Daig nyo pa ang binubomba na nangyayari ngayon sa Middle East. Kung hindi kayo maninindigan kasi kampante kayo or ano na kayo, kumbaga, you're just immune sa inyong buhay na nararanasan ngayon na okay lang. Tapos ang dami pa rin, marami-rami pa rin tanga at bobo na nagpapaniwala. Well, ang nakikita lang naman siguro natin yung trolls. Dahil mismo sinabi ng 18 Marines na pinupondohan ang mga trolls. At hindi lang naman sinabi ng Marines yan. Si Maharlika ang unang nagsabi niyan. Dahil si Lisa Tanas, sa kanya palang Facebook page ay marami ng trolls na pumupuri sa kanyang bilat. Yung makahang niyang bilat. Okay? Na dapat yan ay panagutin. Sabi ko nga, kulang. Kahit dikdikin mo ng pinong-pino ang bilat ni Lisa Tanas at ang buli ni Bangag. Kulang yan sa kabayaran ng pagnanakaw nila sa kabanang bayan na dapat maisoli nila, mga kababayan. Dapat mabawi sa kanila ang mga ninakaw. Imagine mo, panahon ng tatay ni Bangag
hanggang ngayon panibagong pagnanakaw. Kaya kawawa kayo dahil ang makakapal na muka, kongresista, senador, magnakaw lang sila magnakaw, mag-grandstanding lang sila dyan sa mga Senate hearings. Tapos tayo ay tagamasid. Hanggang tagamasid lang tayo, tagadakdak lang tayo dito. Pero kung hindi kayo naninindigan dyan sa Pilipinas at wala kayong tapang na ipagtanggol ang future ng inyong, next generation, magpakampante na lang kayo or you just enjoy the kahirapan. Ang kahirapan, nung nakaraang kanina, may napanood ako, imagine mo, hindi ko alam yan, ha? Ang alam ko lang, squatters area. Pero may mga nakatira pa, may foreign vlogger na kinover yung mga sa ilalim ng tulay. Imagine mo yung sa Skyway, visit Skyway, sa ilalim ng tulay, imagine mo may mga nakatira pala doon, hindi ko alam yun. Ang alam ko lang dati, nasa Pilipinas ako, may mga nakatira sa ilalim ng tulay, pero open. Pero para silang mga daga. Okay? Para silang mga daga na nasa isang lungga. Ganon kahirap. At ang mga Pilipino, may tinanong doon yung matanda, parang, kumusta kayo? Kumusta naman yung sitwasyon nyo dito? Ang sabi ng matanda, happy lang kami. We're okay, we're fine. Happy lang po kami, masaya ang buhay. Paano maging masaya ang buhay ng isang Pilipino na hindi mo nga ma-straight yung katawan mo doon sa ilalim ng Skyway? Nakita ko yung vlogger, gumagapang papasok. Parang kalahati lang, let's say kung ang height mo is 5'6", so kalahati lang nun, gagapang ka parang daga. But, kung hindi kayo maninindigan, forever kayong maging ganyan. Forever kayong maghihirap at walang pakialam sa inyo ang sindikatong gobyerno. Wala silang pakialam dahil kaya nilang lusutan. Ang gagawin nila, tulad nito, di ba? Whistleblowers, 18 Marines. Tulad ako, yung mga in-expose ko. Sige, i-minus natin yung sarili ko kasi vindicated na ako. Kasi halos lahat naman ng nangyayari ngayon, yung mali-maleta niyan, yung mga pera niyan, ako ang unang nag-expose niyan. Alam na yan ninyo na nakafollow sa akin. So now, eto may mga bagong lumalabas na 18 Marines nga with compelling evidence, pictures, videos, sworn statement. Wala pa rin kayong gagawin. So tanggapin na lang natin na ang Pilipinas sa mga susunod na saling lahi ninyo, mabubulok kayo sa kahirapan. Mananatili kayo sa isang komunidad na kakaba-kaba na paglabas ninyo sa iskinita ay may hahablot sa inyong mga bagay o mga bag na addictus o may tututok sa liig ninyo or bibentahan kayo ng pulburon kasi you allowed it to happen o to normalize na yung buhay ninyo. Sabi ko nga, kaming nasa ibang bayan, like ako, kaya ganito ang laban namin kasi nakikita namin na meron palang pwedeng i-improve sa Pilipinas kung gagawin ng tama ng mga namumuno, like ng mga politiko. Kaso, ang problema, sindikato silang lahat. So, dapat silang lipulin. At dapat taong bayan talaga ang umakto niyan. Dapat silang lipulin lahat. Sa susunod na mga anak ninyo, kapu-apuhan ninyo, baka may ipapanganak uli na Maharlika, i-echo lang yung sinabi ko para lang may, paulit-ulit palang tape recorder. Pero ganun pa rin, wala pa rin aksyon. Ano ba yung essence ng buhay, mga kababayan? Alam mo, sabi ko nga, I travel the world. Mga kababayan, simple lang naman dapat ang buhay ng isang tao, whether ikaw ay nasa Europa, Amerika. Yung magkaroon ng peaceful na komunidad. Number 2, magkaroon ng education, food, education, shelter. Diba? Yun ang kailangan ng tao. Tirahan, pagkain, damit, edukasyon, seguridad. At, next na yung, what do you call it? Yung mga leisures sa buhay. Yung makapag-travel ka, makabisit ka sa mga kamag-anak mo sa Bisaya, kung saan mang lugar. Yun lang naman ang essence ng buhay. Kahit nasa Pilipinas ka, nasa Amerika ka,
Yun ang nakita ko yan eh. Sa Europa, yung magtitipon-tipon kayong magkaibigan, magkamag-anak, magkakwentuhan about sa inyong mga nakaraan, magluto kayo ng pansit, magluto kayo ng magsalo-salo kayo. Then after that salo-salo, go back to your normal life, magtatrabaho ka uli, alagaan mo uli yung anak mo, da. Pero sa Pilipinas, well, may mga nag-enjoy syempre yan. Pero yung mga mahirap, na-enjoy nyo ba yan? Hindi yun na-enjoy. Kasi ipinagkait sa inyo ng mga kawatan, ng mga nasa gobyerno na supposedly na nangako sa inyo na gagawin, linisin, o ibangon ang Pilipinas. Pero ang ginawa ni Marcos Jr., ibinangon niya ang mga kawatan. Inuubos ang pera nyo everyday. Kasi nga naman, pag nagsalta, pag may whistleblower, anong gagawin? Patahimikan, katulad si Marlica. 2022, nagsalta ako, anong gagawin? Kakasuhan ka dito. Kakasuhan ka dito, kaliwat kanan para tumigil ka or tatakutin ka, right? Pero ako, hindi naman ako nasindak. Lumalaban pa rin, may boses pa rin ako hanggang ngayon. Now, Dean Chase. Look at Dean Chase. Hindi pa kami nag-uusap ni Dean, pero hinahunting din siya ngayon ng mga bangag. Ito yung ginagawa. Anong ibig sabihin? Ba't kami hinahunting? Ba't gusto kaming patayin? Kasi nagsasabi kami ng katotohanan, pero ang malungkot, yung iba sa inyo, nagbubulag-bulagan. Yung mga supposedly nakaalyado natin, na mga kaalyado natin nung panahon ni Pangulong Duterte na akala natin ay, di ba, ang tagline ni PRRD ay tungo sa pagbabago. Tayo lang. Tungo sa pagbabago. Ngayon, nasaan sila? Yun ang malungkot, no? Nasaan sila? They play politics. They're busy for 2028. Busy sila kung paano sumipsip kay Inday Sara. Kasi hindi naman sila nahihirapan. Yung mga nakadikit kay Inday Sara na nag-aakto. Yung mga umaacting na para daw sa pagbangon muli. Yung iba dyan, kumikita pa sila eh. Sa mga rally-rally. Hindi ko naman nila lahat. Yun yung malungkot na katotohanan. Habang kayo na mga mahihirap, na mga nakatira sa lungga, ay paulit-ulit na lamang nagagamitin at babuyin ng gobyerno ni Marcos Jr. at sa mga susunod pang mga gobyernong kawatan. Kasi inaalaw nyo eh. Kasi yung corruption sa Pilipinas, parang part na yan. Sabi nga ng karamihan sa inyo, ano naman ang gagawin natin sa Pilipinas? Kung yung mga hindi nagsasalta, I told you about this, yung mga kakilala ko, kaibigan. Ayan si Marlica, salta na salta, dakdak ng dakdak. May nangyari ba sa Pilipinas? May magbabago ba? Hindi naman magbabago yan kasi magnanakaw lahat. Hindi talaga magbabago ang bayan natin kung ganyan ang mentality ninyo. Pero kung maraming Maharlika na ipapanganak, kung maraming manindigan, like 18 Marines, kung maraming mga maglalakas ng loob, maaring mabago ang Pilipinas. Pero kung hayaan nyo lang itong sindikato, wala talagang mababago sa Pilipinas. Kasi ang dahilan ninyo, lahat naman yan gumagawa eh. Tradisyon na yan sa Pilipinas, ang ingay-ingay mo naman, Maharlika. Ganun talaga. Diba? Ganun yung karamihang mentalidad ng Pilipino. Which is sad. Kaya nga itong si Lacson, itong gobyerno ni Bangag, ay discredit itong mga whistleblowers like me, like itong mga 18, what do you call it? Excuse me. Okay? Itong mga 18 Marines na ito. Pero wag ka kapasisiguro, Bangag. Okay? Wag kang pasisiguro. Kasi hindi natin alam, itong mga nangyayari ngayong gera sa Middle East, hindi natin alam kung anong magiging impact nito sa Pilipinas. Diba? Kasi tina-target yung mga US Embassy sa iba't ibang lugar. Hindi natin alam. Baka may hudyat ang langit. Baka sakali magising ang mga Pilipino. Kasi kung nagising kayo, dapat noon pa. Kitang-kita na yung mga ebidensya, nagtatanga-tangahan pa rin ang karamihan sa inyo. Yung mga sinuportahan yung mga kakampuet, mga dilawan, nagkisas na ang mga NPA rebelde, di ba, magkasama na, para what? Para pagkaisahan ng isang tao lamang. Sino yung isang tao? Si Pangulong Duterte. O ang mga Duterte. Kasi, threat sa kanila
ang pangalang Duterte. Dahil nung panahon ni Duterte, yung mga malalaking negosyo, katulad ni Lucio Tan, Mile Long, Dunkin Donuts, at kung ano-ano pang, sinindak ni Pangulong Duterte sa kanyang way of speaking, yung kanyang mga rhetoric na tinatawag, okay, na sinasabi nga ng depensa, na ganun talaga ang way ng pananalita ng presidente at nagiging, nagbunga yun nung siya ay presidente ng Pilipinas. Ngayon, kung pababayaan nyo lang, mga kababayan, okay, kung pababayaan nyo lang, sorry, nag-ubo-ubo ang lola nyo. Kung pababayaan nyo lang na i-normalize itong ginagawa nila, then wala talaga mangyayari sa ating bayang Sinilangan. Kailan kayo kikilos, i-discredit lahat. Kapag may lumabas, gagawa ng kwento, aatakihin itong mga Marines na ito. Tama. And I hope, sabi ko, ang mga totoong nagmamahal na mga politiko, dating politiko, ay maninindigan kayo, samahan niyo itong 18 Marines at pwede ba gamitin niyo ang inyong influence para makahikayat ng mga tao na manindigan kasama kayo. Katulad ni Mike Defensor, anong sinasabi diyan ng Malacanang ng mga addictus. Kesyo daw ito daw ay ito daw yung mga 18 Marines. Parang ito'y pakana ng mga Duterte, ito ay tinulungan ni Mike Defensor at ng iba pa. Kung ako man, ang may ganitong resources, lumapit sa akin ng 18 Marines, Maharlika, ito, ganito, ganyan, I will extend my help. Di ba? Kung gusto mo ng sasakyan, kailangan mo pupunta sa person, ibibigay ko, di ba? I think inamin na ni Mike Defensor. Anong masama doon? Kung nag-provide ako ng sasakyan, para isabihin sa taong bayan na ang presidente ninyo si Eric Sylvester Tulfo na magnanakaw na ng identity dito sa Amerika ay tumanggap pa ng mali-maleta according sa 18 Marines. Di ba? Kung meron ako resources, lahat yan. Itutulong ko. Kumpara naman dito sa bangag na ang resources ng taong bayan ay tinatransport nila, binibili ng mga properties sa iba't ibang bansa, mga Hermes ni Kimbo, mga properties lahat sila, mga kababayan. Ano ang problema? Kung pinahiram man ni Mike Defensor o kung sino man ng sasakyan, ito ngang hayop na tambaluslos at bangag. Binigyan, according to that sworn statement, $2 million ang ICC investigators o prosecutors. At later, sa Rappler, dininay nila na kayo wala daw ganun. Alam nga naman, aaminin nila. Pero, kung magkakaroon ng chance ng thorough investigation, kung gagawin lang ng ombudsman, ng Senate, o ng gobyerno natin ng Pilipinas, which hindi nila gagawin, doon pa lang sa travel history na inilabas ko noong 2024, nitong Chantal Daniels itong Rosato, itong Maya Bracken na ito, itong, was that Pronk Jordan? Sino to? Yung Pronk Jordan at nakalimutan ko ng isa. But anyway, Glenn ang pangalan ng taga-ICC. Kung titignan lahat sa Bureau of Immigration, sukol lahat ito. Pero wala na nga tayong pag-asa. Dahil hindi nga nila gagawin yan, bakit naman iimbestigahan ni Remulla yan? Kaya dapat i-impeach na yung hayop na yan. Ngayon pa lang, I'm telling you, kayo dyan sa Pilipinas, mag-file na kayo ng impeachment kay Remulla at gamitin nyo itong mga ebidensya sa sworn statement ng 18 Marines. Di ba? Mga kababayan, mga palangga. So, sabi ko nga sa inyo, wala nang patutunguhan ang bayan natin kasi lahat tinatakot, lahat gustong gurgurin. Kayo na may mga kakayahan dyan sa Pilipinas, protektahan ninyo itong 18 Marines na ito. Ako nga, mag-isa ko lang. Okay? Mag-isa lang ako na nilalabanan ang mga bangag.
cases after cases. Pati yung, what do you call it? Death threats. How much more kayo mga Marines? Diba? Yung 30 Marines daw, maybe more than that. Kasi may nakarating sa akin, mga more or less 200 Marines. Magpakalalaki kayo. Lumabas kayo, alang-alang sa kinabukasan ng mga anak ninyo at susunod na henerasyon. Diba? Kaya naman kayo pumunta sa ganyan trabaho. Kayo ay nasa, sumumpa kayo na pwede kayong mamatay anytime. So, lubos-lubusin nyo na. Huwag kayong matakot na patayin kayo ng mga bangag. Pag dumating sa point na delikado ang buhay nyo, di ipagtanggol nyo yung buhay ninyo. Look at Master Sergeant Goteza. Diba? Ano ang sabi dyan ni Lacson at ni Soto? Diba diniscredit nila yan? Then later on, nawala si Goteza. At may mga lumabas na balita na itinago ni Tambaluslos. Nasa na si Goteza? Buhay pa ba si Goteza? Kung maraming mga Marines o mga military na naka-witness dito sa ginagawa ng sindikatong Marcos Jr., ng mga kongresista, ng mga senador, dito sa pagdi-deliver ng mali-malitang pera, lumabas na kayo. Only one life to explore or to live in this world. Patay kung patay or buhay na makamit natin ang kalayaan sa mga adik at sa mga bangag. Malinaw mga palangga, tanga ka ba na hindi nyo nakita yung pinresent nitong 18 Marines na ito, yung mga pictures? Lahat na lang ng mga lumalabas na mga ebidensya, i-discredit nila. Tignan nyo na nga lang yung una kong inilabas, yung pulburon video. Anong sabi dyan? Ano ang sabi dyan ni Remulla, ni Abalos, ng NBI? Ano yan? Ano they call it? AI yan. Fake yan. Kakasuhan natin si Maharlika, pa-Interpol. Di ba? May mga ganon. Kung naalala ninyo, takot na tukat sila noon. Dahil 2024 yun, July. Ang state of the nothing achieved ni Bangag. Takot na takot sila kasi katotohanan. Nakasuhan ba ako patungkol doon? Never. Kasi takot si Bangag na ipresenta ko sa korte ang authenticated ng kanyang pagiging addictus benedictus. Right? So ngayon, bakit hindi minimension ni Remulla ng ombudsman, ng isang bulati na lang hindi pumipirma, ni Lacson, ni Tito Soto, yung ulol na, mamaya na si Trillanes, na dapat susuriin natin to kasi ito ay usapin ng, ito ay usapin ng mamamayang Pilipino. Ipapa-authenticate natin itong mga pictures na ito, susuriin natin, idadaan natin sa proseso, Pero bakit hindi nila sinasabi yun? Alam kasi nilang totoo na the moment na pina-authenticate mo yung mga pictures and videos na inilabas ni 18 Marines with Attorney Baligod, sasampal lahat sa kanilang katotohanan. Pero hindi nila gagawin yan, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, anong gusto nyo? Giyera na literal o manindigan kayo? Kasi ngayon, masahol pa. Sa bang ang inyong nararanasan. Wala na pong batas sa Pilipinas kapag ikaw ay nag-oppose o nagsasalita laban sa pagnanakaw ng Bangag administrasyon. 805 billion pesos ang pinag-uusapan natin dito. Wala pa yung iba pa na hindi pa na-expose. Ulit-ulitin ko, gaano kalungkot ang maging Pilipino na ang kanilang presidenteng adik, magnanakaw, ipinanganak, lumamon simula pa nung bata siya ng party galing sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Gaano kalungkot sa inyo, tapos pag naspunta kayo sa ospital, sikaon lang kayo, tatapon na kayo ng mga doktor kasi wala kayo pambiling syringe, gamot, bulak, ipinanganak, lumamon simula pa nung bata siya ng party galing sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan.
Gaano kalungkot sa inyo, tapos pag naspunta kayo sa ospital, sikaon lang kayo, tatapon na kayo ng mga doktor kasi wala kayo pambiling syringe, gamot, bulak. Ang mga anak ninyo gutom pag pumasok sa eskwelahan. Dahil nga sabi ni Bangag noon, gagawin niyang Singapore like ang Pilipinas. Sabi ko nga noon, ang aking wishful thinking, dapat magkaroon ng centralized, tama ba yun? Centralized parang canteen. Okay? Sa bawat Region 1, 2, 3, 4, 5, District 1, 2, 3, 4, 5, sa mga batang mahihirap para pag pumasok sila sa eskwelahan, hindi kumakalamang sikmura nila, tatalino ang mga bata. Pag tatalino ang mga bata, maraming matatalino at mga gagaling, creative. Magkakaroon tayo ng mga inventor ng mga kabataan sa mga susunod na henerasyon. Di maglalago ang ating bayan. Pero nangyayari ba yung wishful thinking ko nung time na sinusuportahan ko ang mga Bangag? Hindi. Kasi lahat ng pangako ni Bangag ay isa lamang pangakong napako at mga kasinungalingan na gagawing Singapore-like ang Pilipinas, pero gagawin pala niyang delubyo ang buhay ninyo dahil uubusin nila ang pera ng taong bayan. 805 billion. Mga kababayan, kayang pakainin ang lahat ng batang Pilipinong nagugutom. Luzon, Visayas, Mindanao. Kayang pag-aralin ang mga out-of-school youth na hindi nakakapag-aral dahil sa kahirapan. Di ba? Dahil kulang ang programa ng gobyerno para i-encourage ang mga out-of-school youth, yung mga may edad na, nahiya na yan pumasok sa eskwelahan, dahil kulang sila sa education, kulang sila sa awareness na dapat gobyerno ang nagbibigay niyan sa bawat komunidad, sa bawat barangay. Dapat dyan nakalaan ang pera. O dito sa barangay na ito, ilan ang out-of-school youth? 200. Si barangay captain, may mga programa dyan. Patawag lahat ang mga out-of-school youth. Eto, may programa ang gobyerno kasi ganito, kasi ganyan. Libre na ang inyong mga pag-aaral. Kailangan ng encouragement. Kailangan ng gobyernong tulungan ng mga kabataan. Kasi hindi lahat ng mga kabataan, ng mga pamilya, ay aware na mayroon palang programa ang ating government sa ganyan. Pero paano hikayatin ng mga gobyerno o ng ng mga barangay captains, okay? Ng mga district 1, 2, 3, 4, 5 sa inyong mga lugar ang mga kabataan kasi busy sila sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Kita niyo mga kababayan? Busy sila sa pagnanakaw, wala silang pakialam. Kayo naman, okay lang kami dito sa squatters area. Pag umuulan, nagsiswimming pa nga kami. Diba? Ulan ka lang, bagyo ka lang, kami Pilipino. Nag-iinuman pa kami habang kalahati ng katawan namin lumulubog sa baha. Diba? Na wala kami pakialam kung magkaroon kami ng leptospirosis o kung anong mga kasakit. Pilipino kami, o inuman tayo pare. Kasi you are contented. Pinapayagan nyo na okay lang. Ang lagi natin sinasabi kasi yung resiliency ng Pilipino ay sobrang high. Resilient ang mga Pilipino. Okay lang, kahit sa ilalim ka ng skyway, yung kalahati ng katawan mo, hindi mo nakakuba ka. Ang importante, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. At the end of the day, nakahiga tayo. Diba? Ganon ang mentality ng Pilipino. Inaasa natin lahat sa Diyos. Ang milagro ng Diyos. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So you accept that faith. Actually, it's not faith, it's your decision. Hindi yan faith Hindi yan faith ng Pilipino. Desisyon nyo yan kasi ayaw nyong manindigan. Okay lang sa inyo na kapag nagbabagyo, kulang na lang tamaan yung mga ulo nyo ng mga yerong lumilipad. Kasi, okay lang. Kasi ang yung mga politiko, normal lang kasi lahat naman niya magdanakaw. Hayaan na lang natin si Marcos Jr. Diba? Ganon kayo Kaya ngayon, kahit ang mga statement ni Lacson, ni Soto, ng ombudsman, dito sa issue ng pagnanakaw nila at pagdi-deliver ng mali-maleta, mga kababayan, sa pag-discredit nitong mga whistleblowers na ito, yung iba sa inyo walang pakialam. Even media. Why? Siguro, ang sabi dun sa affidavit, no?
na mayroong mga media na nakatanggap. And I hope, Zaldico, please, itodo mo na. I hope lumabas ka uli. You support these statements ng iyong mga dating tao. Itodo mo na. To redeem yourself. Like ko itong sinasabi, di ba? Mapapatawad ka ng taong bayan. Ibuhos mo na lahat. Total, papatayin ka na rin ng mga taong yan. Papatayin tayo pare-pareho. Di ba? Ibuhos mo na lahat. Sa ngalan ng katotohanan. Ito may ebidensya. For sure, marami pang ilalabas si Zaldico. Ako, di ba? Nung lumabas si Zaldico, nung statement pa lang ni Zaldico, yung mga mali-maleta pa lang, anong sabi ko sa inyo? May lalabas at lalabas dyan. Videos, pictures. Naging totoo. Kawawa eh. Zaldico, kawawa ang bayan natin. Grateful pa rin kami sa'yo. Kasi nilabanan mo ang dati mong mga kasama. Sabi ko nga, kawawa, ikaw, although lahat ng finances mo ngayon, finris nila lahat. Humingi ka ng kapatawaran sa taong bayan. At sabihin mo, ilabas mo lahat. I think that is the best thing na pwedeng, magpapatawad ka, then panagutan mo kung anong dapat mong panagutan. Redeem yourself. Ilaglag mo lahat. Wag mo nang itago lahat itong mga to. Yung mga media, ilaglag mo na silang lahat. Kasi lagi natin sinasabi, ang mga media ay fourth estate. Katuwang sila eh. Katuwang sila dapat sa pag-ulat ng mga katiwalian ng mga politiko. Kaso, kasabwat sila. Doon sa affidavit, may binigyan na binigyan ng mali-maleta ang media. So paano ba pagtitiwala itong mga hayop na media nito katulad ng Regina dyan sa channel, sa News 5? Yung putang inang babaeng yan. Yung interview niya kay Baligod. Diba? Arrogante. Hindi ganyan ang journalist. Magtatanong ka lang. Hindi ka pwede makipagdebate na akala mo nasa korte kang gaga ka. Nakatanggap ba ng maleta yung hayop na yan? Well, obviously, ang News 5, okay, ay kay Tambaluslos. Ang ABS-CBN, okay, dati, di ba, ano nila yan, magkakaaway sila, ay konektado din kay Tambaluslos. Halos lahat, ano? Saan pupulutin ng taong bayan? Saan? Yeah. All out ka na dapat, sabi ni Cato B. Zaldi. Kawawa ang bayan natin. Pero ako naman, optimistic pa rin ako na hindi na aabot ng 2028 ang Bangag administration. Kalungkot, ano? Imagine nyo, wala nang tutunguhan. Wala nang patutunguhan yung taong bayan. Pupunta ka sa ombudsman, kasabwat nila. Pupunta ka sa DOJ, kasabwat nila. Pupunta ka sa Senate, kasabwat nila. Imagine, tumanggap ng mali-maleta. Okay? Lahat sila. Escudero, di ba, kasama. Soto, Lacson, lahat sila. Di ba? Lahat sila konektado. Saan tutungo ang Pilipino? Isang malaking sindikato. Kailan tayo babangon? Walang babangon. Hanggat hinahayaan nyo itong bangag na ito, walang babangon. Dahil lahat, sabi ko nga, magkakasabwat. Sila lahat ay magkakasabwat dito sa bribery ICC. Yung ICC na yan, dapat talaga pitpitin yan. Dapat anuhin na ng Russia yan eh. Total wreck na yung kanilang, ang kanilang pag-function dyan. Aaminin ba ni Chantal Daniels? Maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga ebidensya, compelling evidence nga, na si Chantal Daniels nakuha ng picture. According to 18 Marines, di ba? Tumanggap ng $2 million. Anong sabi ni Trillanes? Yung sinabi ni Kaufman ni Baligod, yung expose nitong 18 Marines na ito, ay obstruction of justice daw.
ayon sa Rome Statute 70, Article 70, ay pagnanakot dito sa mga ICC investigators. Anong pananakot doon? Sino ba tumanggap ng bribe? Sino ba ang conduit? Sino ba ang kasabwat? According to 18 Marines, si Trillanes. Siyempre, itidepensa ni Trillanes asong ulul, sundalong kanin, yung kanyang sarili. Pero Trillanes, may kalalagyan ka, yung buto mo, gagawing ano talaga yan? Gagawing sisigyang hayop na yan. Sa lahat ng kasinungalingan mo, Trillanes, may kalalagyan ka. Hindi ka forever nagtatago sa bilat ni Lisa Tanas na makahang. Thank you, Ronti, sa pagbigay mo sa akin ng bilat kahang na bag. Hindi ko pa natatanggap. Sa aking Team Alindog, yung mga goodies ninyo, hindi ko pa natatanggap. But, I mean, you know, from Vegas to California. But thank you so much. I love you. Thank you sa inyong pakikipaglaban habang ako ay abala sa, you know, pagkiikot. Mga kababayan, every single day, ang kawawa dito kayo. Ano ba ang balita? Tingnan ko nga ang laman ng balita. Sabi dito, ito lang naman ang balita ngayong araw na ito. Maliban sa kaguluhan sa giyera ang nagaganap. Bangayan ni Trillanes at Maligod lumaling kasunod sa issue sa ICC investigator. Kasi didepensa ni Trillanes supot. Palawan, yung hayop na yan. Ang ICC. Kitang-kita nyo naman Di ba sabi ko sa inyo, may picture pa si Trillanes with ICC. Ano ba yung function ni Trillanes? Bakit kasama niyo mga ICC personnel? Siya yung pinaka, ano tawag dito, hater ng mga Duterte. Bakit kasama niyo yung mga ICC? Sabi ko nga noon sa inyo, binigyan ba ni Marcos Jr., ni Liza Tanas, ng posisyon si Trillanes na nagpa-function siya in behalf of the government, bangag government, pero walang black and white. It's the same thing na pagbigay ni bangag kay Michael Ma. Diba? Ng posisyon. Nakita niyo yun? Special envoy to China. 2023 ko pa lang, nilabas sa inyo yun. So maaring ito rin yung ginawa ni bangag kay Trillanes. Mayroon siyang, ano tawag dyan? What do you call it? Posisyon, pero walang black and white. O meron, pero confidential o tinatago lang nila para makapag-function si Trillanes. Yun yung nakikita natin dito. Kaya syempre, ipagtatanggol ni Sundalong Kanin, ni Ulul Trillanes, ang mga ICC kasi nga gusto nilang sila naman ang may pakana kung bakit si Pangulong Duterte ay kinidnap. Diba? Recently, ano sabi dito? Ang mga kawatan daw sa Kamara ay makikipag-ugnayan sa korte at sa BJMP para daw sa seguridad ng testigo versus BP Sara. Dito sa impeachment ni Inday Sara. Yun ang sinasabi ng mga kawatan sa kongresista. Kaya dapat buwagin na itong Kamara na yan. Sino ang nagsabi niyan? Si Redon. Okay? Ano sabi? Makikipagtulungan ang Kamara de Representantes sa Korte at sa Bureau of Jail Management and Penology upang matiyak ang kaligtasan ng testigong si Ramil Madriaga, ang itinuturing na bagman daw ni VP. Diba? Alam naman natin, diba? Kung sino ang may pakana niyan, si Lisa Tanas. Inutusan niya yung vlogger, okay, na maglabas-pasok para maghatid ng mga dokumento. May mga pictures yan. Para idiin si Inday Sara. Then, sabi ko nga, kung tignan natin yung bigat ng mga kasalanan, yung binabato nila na kasinungalingan kay Inday Sara na 125 million, di ba, na ginastos within 11 days. Kay Inday Sara, you compare to 805 billion. Which is kasinungalingan na hindi naman ginastos si Inday Sara na personal. Ginastos ng kanyang opisina kasi kailangan gastusin for that fiscal year.